again. Run it back again. Hella big, had to run it back again. Light it up, ay, represent, gotta do it hella big, had to run it back again. Light it up, ay, represent, had to do it hella big, had to run it back again. Gotta do it hella big, had to run it back again. Finally, nandito na nga yung pinakahihintay ng karamihan sa atin, ang bagong Yamaha Aerox 155 version 3. So, merong available si Yamaha Bike Link dito guys na standard version. Siyempre, basta bagong motor, hindi natin papalagpasin na hindi ito mabigyan ng review at walkthrough at aalamin na din natin guys kung magkano yung updated price niya ngayon. Kaya naman tara, samahan niyo ikutan tong scooter na to. Let's go! So, eto na nga guys, yung pinakahihintay ng karamihan, etong Yamaha Aerox 155 version 3. So, syempre, nung nilabas dito sa Pinas, talagang hindi magkamayaw yung mga riders natin dahil gustong-gusto talaga nila tong bagong version. Paano ba naman kasi guys, pagdating sa itsura niya, talagang waging-wagi na, no? Napaka-astig, sporty yung looks, at ito talaga yung pinaka-modern design ni Aerox 155. So yung nasa harapan pala natin guys is itong standard version, at makikita mo talaga yung difference nito doon sa old version. So pagdating sa color niya guys, ito ay black. Meron lang siyang decals na minimal which is cyan, and for me, simpleng decals mas maganda tingnan. So dito guys, nandito pa rin naman yung kanyang wind visor for better aerodynamics. Andito pa rin naman. And this one, pagdating dito, yung mapapansin mo talaga guys, aside doon sa kanyang decals, is yung forma dito sa front. Yung dati medyo may pagkabilugan, though may pagka-sharp siya. Pero yung ngayon na design guys, mas sharp tingnan sa personal, no? So dito guys, yung nagko talaga yung attention ko guys, is yung kanyang headlight, maging yung kanyang eyeline. So kung mapapansin nyo, yung dati, yung eyeline niya, mas mataas. Pero ito ngayon, mas mababa. Parang kumbaga, parang kilay siya. Tingnan sa personal. Ayan o. O, diba? May formang kilay. Pagdating naman dito sa kanyang headlight, kakaiba na din. So, para siyang rectangular na. Ayan, naka-LED headlight. And for me, napakaganda ng forma niya kasi nga mas bago, mas astig tingnan, no? Kung mapapansin nyo guys, pagdating naman sa kanyang turn signal, ayan, napakaliit pero napakalakas ng buga dahil nga naka-LED na, no? So dito sa suspension, ayan yung kanyang suspension guys, telescopic pa rin, wala pa rin pinagbago. And ayan, dito naman meron siyang front fender, tapos dito naka-matte rough texture. Ayan. Tapos sa gulong, ito pa rin ay steel 14 inches na may sukat na 110 by 80. Ayan, by 14 tubeless tire. So pag tubeless tire, alam naman natin na hindi basta-basta na pa-flat. And then pagdating dito, ayan, may harang pa rin naman, pang-protekta yan sa bato-bato dito sa engine ng motor na to. And dito tayo guys sa kanyang side profile. Ito yung kanyang side profile guys, talagang napakaangas ng forma niya, no? And mapapansin nyo guys, para na din siyang may kanto dito banda. Ayan o. Tapos may design din siya na may pagka-forged carbon. Same yung design doon sa front. And sa decals naman, ayan o, napaka-minimalist lang, simple tingnan pero napaka-astig. No? Yung lining na yan. Tapos dito, ito pa rin yung kanyang VVA, Variable Valve Actuation, which gives you torque in low speed and power in high speed. So, pagdating naman dito sa kanyang footboard, guys, ganun pa rin naman, naka-upright sitting position kayo dito. Hindi ka kagaya nung kay NMAX na meron kayong option for cruising style. Pero kahit ganun pa man, yung binibigay nitong mga scooter na to ay comfort pa rin during your long ride. So, dito muna tayo guys sa kanyang instrument panel. Of course, yung kakaiba sa instrument panel niya kumpara dun sa old version is para na siyang nakalabas. Kasi yung dati is talagang flat lang yung dito na dashboard niya. Pero ngayon, ayan guys, nag-upgrade siya. So, yung information meron dito is speedometer, odometer, fuel gauge. Ito yung RPM niya, may time na din. Tsaka fully digital na din para siya guys, ano. Tapos, yung turn signal, or meron din siyang, ayan, hazard, ayan, signal. And for me, goods na goods yan. Tapos, pagdating naman sa menu, ito yung kanyang menu button guys.
And check natin ano pang mga information meron dito. Ayan, meron siyang trip 1, trip 2, trip F, F-Eco, average F-Eco. Ayan, goods na meron siyang battery indicator para malaman natin kung kailangan na ba siyang palitan ng baterya. Kasi wala nga po itong kickstart. So, palagi nyo i-check yung battery level ng scooter na to if ever ito yung bibilhin nyo. Dating dito, meron siyang pride of ownership which is yung Yamaha niya na logo. And dito naman sa kanyang, ayan, na side mirror, typical dahon type pa rin, wala namang pinagbago. And for me, kahit na typical dahon type pa rin siya, kagaya ng old version, mas maangas yung ganitong forma na para siyang hexagon, mas naging complement doon sa kanyang overall na sharp looks, no? So dito guys is glossy, rough, matte combination yung kanyang fairings dito. Sa mga nagtatanong, this one guys is still standard, no? Yung SP kasi guys is naka-keyless, well ito is mechanical key. So nandito yung open para sa fuel at saka sa seat, tapos nandito pa rin yung kanyang front pocket. Hindi kayo maglagay dito ng cellphone nyo at meron na din siyang built-in na charging port na type C. Ayan. So, kasya dito yung phone ninyo. Pwede nyo ilagay dyan pag umuulan para hindi mabasa. Tapos, button sa switches is nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal, ayan, off. Ayun yung kanyang horn na stock. Tapos dito, electric start. Pagdating naman sa lever guys, ayan, silver pa rin yung datingan, no? So, ito yung kanyang fuel tank guys. Open natin, pakita natin sa inyo kung gaano siya ka-responsive, no? So, kailangan mo lang itapat ito sa open. Ayan, sa mga nako-confuse pa rin paano i-open tong Aerox. Di ba naka-on siya? So, paano ba siya buksan? Bubuksan mo lang siya, itatapat mo lang yung key sa open, tsaka mo bubuksan ang fuel. Ayan. Tadan! Oh, ganun lang kasimple guys. So, yung kanyang fuel tank, ayan, pati yung kanyang average fuel consumption. Pagdating sa seat, ganun pa rin naman guys. Meron siyang generous seat cushion na ayan, naka-single tone, rough yung texture, naka-stitches. So, basta naka-stitches guys, alam natin na premium yan. Ayos! And then, pansin ko lang din yung foot peg ng angkas. Ayan, ganun pa rin naman yung style niya. Pero parang may abang dito. Pwede kang, ayan, pwede mo ilagay yung paa mo dito or else pwede mo din ipatong dito. O, diba? So, naka-rough yan guys para anti-slip. No? Tapos para siyang mayroong design din dito, no? Na pinalapad na honeycomb. Ayos! So, again, liquid cooled pa rin siya at yung decals niya extended hanggang dito sa tail. So, pansin ko lang din, no? Hindi pa rin siya nilagyan ng grab bar. Pero for me, mas maganda walang grab bar para mas astig tingnan. Pero meron naman kayong hawakan dito pag magse-center stand. Ayan, o. Ayan yung hawakan, guys. Pag magse-center stand kayo. Ayos! So ngayon, i-check naman natin yung under seat niya guys. Still, tatapat mo pa rin sa open tapos saka mo pipindutin yung seat para mabukas. So ito yung seat niya. O, diba? Ganda ng seat. So, itong seat niya guys is napakalaki na. No, kasya dito, raincoats, papers ng motor, helmet, check natin. So, ito yung malawak niya na under seat. I-check natin kung kasya ang full face helmet ni Yamaha. No? Ayan. Uy, kasya. Kasya ang full face helmet, guys. So, ay. Wait lang. Check natin. Oops. Ayun lang. Kasya ang full face helmet, guys, pero hindi siya pwede masira. So, I think half face helmet kasya dito sa motor na to. Check natin kung kasya ba ang half-face helmet ni Yamaha. Ayan. So, ito yung half-face helmet para kay Fazio, guys. Ayan. Check natin. Hindi pa rin. Ayaw. Ayaw. Ayun. Kasya ang half-face helmet dito kay Yamaha Aerox 155. Ayan. O, diba? So, kailangan mo lang i-arrange ng maayos, guys, para magkasya. Ayos. Ito yung half-face helmet para kay Fazio. Free to, guys, pag bibilhin nyo si Yamaha Fazio 125. Nga pala sa helmet, guys, pwede kayo maglagay dito ng mga papers na motor, raincoats, bags, or kung hindi pa rin enough, pwede kayong magpakabit dito ng bracket for at top box. Ayan. So ngayon, check naman natin yung kanyang taillight guys. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kaangas.
Ayan. Bago na din yung kanyang forma sa kanyang taillight, guys. Cute yung design at kung mapapansin nyo, para siyang flat dito. Yung kanyang texture dito, flat na. And then sa tail naman, ang cute din ng tail, guys. Para siya nung kagaya kay Sniper pero mas maliit lang ata to. Comment down below. Ayan, pero naka-LED na siya. So pag naka-LED, malakas na yung buga niyan pagkagabi. So dito sa kanyang rear fender, ayan, mas extended pa ata to, no? Ayan. Tapos iba din yung design. Meron na siyang curve. Unlike doon sa old version na talagang plain lang. So for me, goods na goods yan. And yung texture na niya is, ayan, naka-raft. And dito guys, isa pa sa nag-upgrade dito kay Yamaha Aerox 155 version 3. Kung dati naka-drum brake siya, ngayon naka-disc brake na. O, diba? Saan ka pa? Talagang sinagad ni Yamaha yung upgrade kay Aerox. And then, ganun pa rin naman, naka-dual shock absorber para mas maganda yung play na suspension habang nagra-rides kayo kung dadaan kayo sa lubak. Ayan. Tapos, narito naman yung kanyang SMG, Smart Motor Generator. Pag pinandar nyo to, tahimik na lang. Hindi nyo na maririnig yung kanyang engine sound, no? And for me, goods na goods din yan. Sa kanyang tambucho, same pa rin ang design kagaya ng dati. May heat guard pang protekta sa legs mo or sa legs ng angkas ninyo. Tapos, dito naman is, meron siyang tire sa likod, guys, na 40 by 70 by 14 inches tubeless. Ayan, naka-single pat piston brake calipers siya, guys. And ayun, still, ayan, unit swing suspension, naka-dual shock absorber. Ito yung kanyang panggilid. Ayan. Siyempre yung belt drive niya, center stand, and of course yung side stand niya, ayan, meron pa rin siyang kill switch. So, ayan, comment down below guys, ano yung masasabi nyo dito sa standard version 3 na Aerox. Habi ba o wale? Paki-comment naman sa baba. Siyempre, hindi pa rin tinanggal dito kay Aerox guys ang Blue Core. Ayan. So, which gives you more power but less fuel. So, meaning matipid pa rin ito sa gasolina. Yun nga lang napansin ko dito sa standard version, aside sa naka-mechanical key, wala pa siya nung stop and start system. Of course, this Yamaha Aerox 155 version 3 is still powered by 155cc, single cylinder, 4-stroke, 4-valve, liquid cooled. So pag liquid cooled guys, maganda yan sa long ride kasi hindi na mag-overheat yung makina nito. I-check nyo lang yung tamang coolant level para nang sa ganon, ayan, hindi kayo bigyan ng sakit ng ulo nitong scooter na to. Tapos this one guys is naka-single overhead cam pa rin. So pagdating naman sa kanyang max power guys, meron siyang max power na 15.1 horsepower at ang kanyang torque naman is 14.2 Newton meter. So, pagdating naman sa seat height ni Yamaha Aerox version 3 guys, ito ay merong seat height na 790mm at kita nyo naman sa height ko na 5'5", abot natin pero naka-tiptoe tayo. So, ideal to guys sa may mga taller height. And at the same time, meron itong ground clearance na 145mm. Kaya naman sa mga malalaking humps ng Pinas, hindi basta-basta sasagi yung ilalim na bahagi ng motor na to. And for me, goods na goods yan. Sa city position, naka-upright lang po tayo dito kasi wala siyang option for cruising style. Pero kahit ganun pa man guys, ang kinaganda dito, relax to dalhin sa long ride dahil nga siya ay automatic at the same time nagbibigay ng comfort sa inyo. Ayan. So, ayan guys. Comment down below kung abot nyo rin ba to. So, my height is 5'5". At natapos na nga natin ikutan ang bagong Yamaha Aerox 155 version 3 guys. So, sa mga interested sa motor na to, ito ngayon ay may presyong spot cash is, ayan, 125,900. Pero kung gusto nyo ng hulugan, of course, meron siya down payment na 14,000 at monthly sa 3 years na, ayan, 5,778. Kung ayaw nyo naman ng 3 years, meron silang 2 years, ayan, 1 year at 6 months. So, pili na lang kayo dyan guys kung alin yung gusto nyo. Bracket dyan. Tapos, kapag binili nyo itong motor na to guys, meron silang helmet at syempre, meron silang free TPL insurance at fuel worth 70 pesos. So, ano pang hinihintay nyo guys? Kung ito yung motor na gusto nyo bilhin ngayong taon, pumunta na po kayo dito sa may Yamaha Bike Link Tagum. Ilalagay ko na lang yung full address at yung phone number nila dyan sa screen at sa description box para mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. So, ayun na nga guys, natapos na nga natin ikutan itong pinakabagong Yamaha Aerox 155 version 3. Ano yung masasabi nyo sa scooter na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At anong katangian nito kung bakit ito yung kukonsider nyo bilhin ngayong taon? Ang paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo dito sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe,
at gusto mo kapanood ng mga video na gaya nito, please don't forget to subscribe and follow also my Facebook page, Instagram at TikTok, Langga Gale. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!